Yo, Kirara, kumusta? Gusto ko lang po sanang i-promote itong bagong channel natin, ang Katha. Bale, dito po natin ililipat at i-upload yung mga fictional stories natin. Para lahat po ng stories na nasa main channel natin, which is Nginig Stories, ay puro true stories lang po. Sana po makapag-subscribe po kayo. Katha, ito po yung magiging fictional stories channel ng Nginig Stories. Muli po, Katha, sana po makapag-subscribe kayo. Yun lang naman, maraming salamat po. Halos araw-araw ay magkausap ang magkapatid. Nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay na kanilang naranasan at nararanasan. Nasasang-ayunan naman ni Padre Teban na maaari ngang may koneksyon ang pangyayari sa parokya ng Del Vara sa mga pangyayari sa ampunan ng Del Rosario. Kuya, bakit hindi natin tulungan yung tatlo? May mga potential sila. At saka gusto din nilang makatulong sa matagal ng misteryo dito sa kumbento ninyo at pati na rin doon sa ampunan. Kuya, ikaw ang pinakamalakas sa amin. Matutulungan natin sila. Masiding pakiusap ni Clarita sa kanyang kuya. Sabay dating naman ni Ann sa himpilan. Nakita nga niyang nag-uusap ang magkapatid. Nagmano ang dalaga sa dalawa at saka nagsabing, "Turuan niyo na ho kami. Makikinig ho kami sa inyo, Padre." Napaisip naman ang pari sa pakiusap ng dalaga. Masyadong delikado at sensitibo ang hinihiling ninyong dalawa. Kahit ako, gusto ding malutas itong mga pangyayaring ito. Ganun din si Padre Perez. Sagot ni Padre Teban matapos ang sandali niyang pananahimik. Patuloy sa pag-uusap ang tatlo. Nang may marinig silang isang malakas na sigawan na nagmumula sa ikalawang palapag ng kumbento. Ilang sandali, isang sakristan ang nananakbong nagtungo sa kanila at nagsabi, "Padre, si Aldrin ho!" Hinihingal nitong suplong sa pari. Napatayo naman ito at tinanong ang sakristan, "Bakit? Anong nangyari? Bakit kayo nagsisigawan?" Si Aldrin po, Padre. Pinagsusuntok po ni Aldrin si Mark doon sa kwarto niya. Hindi po namin alam kung bakit, pero parang galit na galit po si Aldrin eh. Mangiyak-ngiyak na usal ng sakristan. Matapos iyon ay sila ngay nanakbo na patungo sa ikalawang palapag ng kumbento. Pag-akyat nilang apat, ay nakita nilang nagkukumpulan ang mga tao sa harap ng silid ni Mark na parang walang magawa dahil walang umaawat na kahit to kung sino man sa kung sino mang nagwawala sa loob ng silid na yon. Siniksik nila ang nagkukumpulan doon at nakita nila si Aldrin na walang habas na pinag-uupakan ng suntok ang walang kalaban-laban at dugo ang si Mark. Hinawi na Padre Teban ang mga tao at agad na tinungo si Aldrin para awatin. Napatakip naman ang bibig sina Clarita at Ann dahil sa kanilang nakita. Hinawakan ni Padre Teban ang batok ni Aldrin, sabay sumigaw ng, "We Ann!" Agad na nabuwal sa sahig si Aldrin at napasubsob pa ito. Tinulungan ni Padre Teban ang nakakaawang si Mark na naliligo sa sarili nitong dugo. Pumasok sa loob ng silid sina Clarita at Ann at sinabihan ng mga tao na bumalik na sa kanika nilang mga silid. Isinara nila ang pinto at galit na tumingin kay Aldrin. Uundayan sana ng sampal ni Ann si Aldrin, pero agad siyang pinigilan ni Clarita. Umiling ang madre na sinasabing wag. Inihiga ni Padre Teban si Mark ng maayos sa sahig at hinarap si Aldrin.
Ang dalawang dalaga naman ay agad na nilunasan ang binatang duguan. Akmang hahawakan sana ni Padre Teban ang ulo ni Aldrin nang bigla itong gumalaw at manong undaya ng suntok ang pari. Nasalag naman ito ni Teban at tinignan ng mata sa mata si Aldrin at saka nagtanong, "Ano bang problema mo? Bakit ka nagkakaganito?" Nakatitig lang ito sa pari habang nagngingit-ngit pa ang mga ngipin. Ilang sandali pa ay nakalma na ito at nawalan ng malay. Sinapo naman agad ng pari ang ulo ng binata at saka inihiga sa kama. "Dalhin niyo sa pagamutan si Mark. Ako nang bahala dito kay Aldrin." Utos ng pari sa dalawa. Binuhat nga nila Clarita ang walang malay na si Mark papunta sa pagamutan ng kumbento. Habang sila'y nagmamadali, ay sumubok pang magsalita si Mark. Hindi maintindihan ng dalawa ang sinasabi ng binata. "Uy Mark, huwag ka nang magsalita. Dadalhin ka namin sa pagamutan," usal ni Ann. Huwag niyo siyang kakalabanin." Nagkatingin na naman ang dalawa sa sinabi ng binata na may halupang pagtataka. "Anong tinutukoy mo, Mark?" tanong naman ni Clarita. Subalit pagkabigkas nito noon ay nawalan na ito ng malay. Napapaisip ang dalawa noon sa sinabi ni Mark kahit na nadala na nila ito sa pagamutan. Samantala ay nagkaroon na ng malay si Aldrin. Napatingin ito sa pari na parang nagulat pa. "Padre, nandito ho pala kayo." Naputol ang kanyang pagsasalita dahil napatingin siya sa paligid na may halong pagtataka. Teka po. Bakit po tayo nandito sa kwarto ni Mark? Nasaan ho siya?" Tahimik lamang ang pari na nag-oobserba at sa loob-loob niya ay nararamdaman niyang hindi talaga maalala ni Aldrin ang mga nangyari kanina. Pero tinanong niya pa rin ito. "Wala kang maalala?" Napakunot naman ang noo ng binata. "Naaalala po saan? Kanina ho kasi nakatulog ako. Nakatulog ako pagkatapos kong kumain. Sobrang sakit po kasi ng ulo ko, Padre." May kakaiba sa boses ni Aldrin noon. Parang napakahina at napakababa. Nagtataka ang pari, ngunit hindi niya muna ito pinuna. "Bakit mo ginawa yon, Aldrin?" tanong ni Padre Teban. Ilang sandaling hindi umimik si Aldrin habang nagpapalinga-linga sa paligid. Tumingin ito sa pari, sabay bulong ng, "Buong araw niya ho akong ginugulo. Kung ano-anong sinasabi niya sa akin. Kesyo, wala raw akong kwentang tao. Kesyo duwag daw ako at walang paninindigan sa sarili. Tinatawanan niya ako. Kinukutsa niya ako. Pinibwisit niya ako." Matalim na nakatingin ang binata sa pari habang bumubulong ito sa kanya. Ramdam ni Teban ang bigat ng aura ni Aldrin. Ilang sandali ay lakad-takbong dumating si Padre Perez. Nandidilat ang mga mata nitong napatingin sa sahig na mayroong mga mantsa ng dugo. Napatingin din siya sa matalim na mga titig ni Aldrin kay Teban. Napalingon si Padre Teban sa kaibigang pari. Pagkatapos ay muling tumingin kay Aldrin. Tumango ito at tumayo. Pinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng binata. Nang tanggalin niya ang kanyang kamay, ay nawalan ng malay si Aldrin. Tumungo si Teban sa direksyon ni Perez at inakay ito palabas ng silid sabay sara ng pinto. Hinawakan niya ang balikat ng kaibigan at bumulong dito.
Alam kong hindi maganda ang kutob mo. Alam ko rin yun. Ramdam ko rin. Pero kailangan nating alamin ng maayos ito nang hindi maalarma ang buong kumbento, lalo na ang mga bisita natin mula sa Del Rosario. Hindi agad nakakibo si Padre Perez habang nakatulala pa rin ito sa baba. Tatanungin ko si Mark tungkol dito kapag nagkamalay na siya. Sumama ka sa akin. Bukas na bukas, linggo ng palaspas, pagkatapos ng misa natin sa madaling araw, pupuntahan ko ang kaibigan ko sa bayan ng Miranda. Hindi ko po pwedeng gamitin ang kakayahan ko tuwing mahal na araw, kaya sa kanya ako lalapit upang magpatulong. Pahabol pa ni Padre Teban. Maniningil sila. Mahinang usal ni Padre Perez habang nakatulala pa rin. Ano? Nagtatakang tugon ni Teban. Si Perez naman ay tinanggal ang kamay ni Teban mula sa kanyang balikat, sabay nagmamadaling umalis. Padre! Padre! Hindi na lumingon si Perez kay Teban at nagpatuloy lang ito sa kanyang paglalakad. Tumungo naman sa ibang direksyon si Teban. Pinuntahan ang kinaroroonan ni Ann at Clarita, kung saan kasama nila ang walang malay na si Mark. Nang makarating siya doon, ay nakita niyang nililinisan nilang dalawa ang mga sugat ng binata. Hinang-hina ang payat nitong katawan habang dumadaing sa sakit habang nililinis ng dalawa ang sugat nito. Napalingon si Clarita sa kanyang kuya at tinanong dito kung anong nangyari kay Aldrin. Sinabi ni Teban ang mga nangyari at mga sinabi ni Aldrin. Sinabi rin niya ang mga sinabi ni Perez. Hindi na sumagot si Clarita at si Teban naman ay naupo sa tabi ni Mark. Mahinahon itong nagtanong sa nangihinang binata. Mark, anak, ano bang nangyari? Bakit ganoon na lamang ang gigil sa'yo ni Aldrin? Sandaling nabalutan ng katahimikan ang paligid habang sila'y nagtitinginan at hinihintay ang sagot ni Mark. Daliligo po ako kanina. Tapos narinig ko pong may kumakatok sa pinto. Tinapos ko po muna yung pagligo ko nun at sumigaw ng sandali lang. Nagbihis po ako at nagmamadaling binuksan yung pinto ko. Pagbukas ko po, bumunga doon sa akin si Aldrin. Pawis na pawis po siya at parang takot na takot at balisa. Basta pumasok na lang po siya sa kwarto ko. Tapos naupo sa kama ko. Maayos ko po siyang tinatanong kung anong problema niya. Kung may nangyari ba o ano. Kaso hindi po siya sumasagot. Basta balisa po siya. Patingin-tingin sa paligid tapos inuugoy yung sarili niya. Tapos tumingin siya sa akin ng masama. Nagsalita siya. Hindi ko maintindihan. Tapos tumayo po siya. Ibinato niya po yung mga gamit ko kung saan-saan. Tapos sigaw na po siya ng sigaw. Sabi niya, tama na, tama na. Tapos po nun, sinugod niya po ako. Bigla niya po akong tinusok ng daliri niya sa may bandang balikat ko. Nanghina po ako nun kaya nabawal ako. Tapos, bigla niya po akong sinakal. Pinagsusuntok niya ako. Pinagsusuntok niya po ako sa dibdib. Pataas hanggang sa mukha ko. Tapos, nakita ko na po kayong pumasok. Salaysay ni Mark, kahit na medyo hirap magsalita dahil na nga rin sa pamamaga ng mukha nito mula sa pagkabugbog sa kanya. Nagkatingin na ng tatlo. Nagtataka at kinakabahan sila sa mga nangyayari ngayon kay Aldrin at sa mga posible pang mangyari. Napagtagpi-tagpi ni Ann ang lahat ng mga kakaibang ikinikilos ng kaibigan niya nito lang mga nakaraang araw.
Totoo ba ang lahat ng mga sinasabi mo, iho? Paniniguro ni Teban. Tumango naman ang binata. Baka sa mukha nito ang takot mula sa nangyari, sa kanyang naranasan at sa kanyang nasaksihan. Buong maghapon nilang binantayan ang binata sa klinika. At noon ngang sandaling iyon ay nagtanong si Clarita kay Teban. Teka kuya, nasaan pala si Aldrin? Anong ginagawa niya? Binugahan ko siya ng pampatulog. Paralisado din ang buo niyang katawan ngayon. Kaya kahit magising siya, hindi siya makakagalaw. Tumango na lamang noon si Clarita. Habang si Ann naman, kahit nananahimik ay hindi mapakali dahil sa hindi niya malamang dahilan. Binalot na ng dilim ang kalupaan. Hindi makakadalo ng misa sa gabi si Ann dahil sa bili ni Teban at Clarita na samahan sila sa pagbabantay. Nagsimula na ang misa noong gabing iyon. Pinamunuan ito ng isang pari mula sa bayan ng Constancia na si Padre Eliseo Balatbat. Dinig naman sa klinika ang misa. Sumusubaybay sila sa mga panalangin at awitin habang nakabantay pa rin sa kawawang binata. Ilang sandali pa ay may umalingaw-ngaw na isang malakas na sigaw at tila nagmumula ito sa ikalawang palapag ng gusali na kinatitirikan ng kanilang klinika, ang mga silid ng asyeret. Napatayo ang tatlo sabay takbo sa pinanggagalingan ng mga pagsigaw. Habang sila nagmamadaling umakyat, ay muli nilang narinig ang malakas na tilian. Sigawan na animoy natatakot sa kung ano. Nang marating nila ang silid, ay nagulantang sila sa kanilang nakita. Sakal-sakal ni Aldrin ng isang dalagang asyeret. Isang kamay lamang ang gamit nito, ngunit nagawa niyang buhatin ang babaeng kanyang sakal-sakal. Nagkukulay ubi na ang mukha ng dalaga habang nakalawit ang dila nito. Umiiyak na ito't humihingi ng tulong. Agad nilang inawat ang binata, ngunit nagulat sila dahil napakalakas nito. Nagulat din si Ann sa hitsura ng kanyang kaibigan. Napakaitim ng ilalim ng kanyang mga mata at halos kulay pula na din ang mismong mga mata nito. Hindi nila maawat si Aldrin sa pagkakasakal sa dalaga. Dahil dito ay buo at kumbinsido na si Teban sa nangyayari kay Aldrin. Kaya naman agad niyang binulungan ang kanyang hintuturo ng orasyon at saka ito itinusok sa leeg ni Aldrin. Nabitawan ni Aldrin ang dalagang nooy halos hinihika na sa paghabol ng hininga. Ang binatay parang kinuryente dahil bigla siyang nanginig at nanigas sabay bagsak nito sa sahig. Sa natitirang lakas ng babae ay agad niyang nilisan ang silid habang humahagulgol ng iyak. Ang katawan ni Aldrin ay biglang tumayo. Pagtayo na walang kahit anong pagtukod ang gamit, kahit kamay. Para bang tumayo siya na parang matigas na lata. Humayaw ito sa harap ng pari. Idinikit ni Teban ang kanyang hintuturo sa noo ni Aldrin at sabay sumigaw ng "Safratin!" Tila wala namang kahit anong nangyari sa katawan ni Aldrin o sa kung anumang nilalang ang nasa loob ng katawan nito. Nakanganga itong nakangiti. Nakakakilabot ang ngiti niya na parabang tinutuya ang pari. Walang ano-ano ay biglang sinakal ni Aldrin si Teban. Biglang umihip ang napakalakas na hangin sa loob ng silid. Nagsiputukan ang mga bumbilya. Nabasag ang mga salamin at ilan pang mga babasagin sa loob ng kwarto. Sandaling nawalan ng kuryente ang buong parokya at naantala rin ang misa sa simbahan. Naramdaman ni Padre Perez ang malakas na aurang nagmumula sa loob ng kumbento, kasabay din ang pagkawala ng kuryente.
Hindi rin naman nagtagal ay bumalik na ang kuryente. Muling nagsindi ang mga ilaw ng simbahan, ngunit ang ibang ilaw ay kumukurap-kurap na lamang. Itinuloy ni Padre Perez ang pagmimisa at hindi ipinahalata sa madla ang pagkabalisang kanyang nararamdaman noong mga oras na yon. Hindi na nakapagpigil si Clarita at Anne. Sinugod nilang dalawa si Aldrin. Hawak-hawak ni Anne ang braso ni Aldrin upang awatin ang binata, na halos pumutok na ang ugat dahil sa pagkakaalsa. Si Clarita naman ay bumubulong ng kung ano-anong engkantasyon kay Aldrin. Ngunit parang wala talaga itong epekto sa kanya. Ang hindi nila alam ay dinig pala sa buong gusali ang ingay na nagagawa ng 4 mula sa silid na yon. Kaya naman may iilang mga sakristan ang nagpunta na doon. Nakita nila ang mga nangyayari. Sinubukan nilang tumulong sa pag-awat sa nagwawalang si Aldrin. Nung mga oras na yon ay alam na ng mga sakristan ang nangyayari. Kaya naman ang ilan sa kanila ay muling bumaba upang magtawag ng ilang bakanteng pareng naroon nung gabing iyon. Noong pababa na ang mga sakristan, ay paakyat naman ang sikyo ng parokya. Lakad-takbo niyang tinungo ang silid na kinaroroonan ng nadidinig niyang ingay. At nadatnan niya nga roon ang nakapangingilabot na senaryo. Nakita siya ni Clarita at bigla siya nitong sinigawan. "Reyes, pakipusasan itong si Aldrin. Hindi namin siya maawat." Hirap na sa paghihinga nun si Padre Teban dahil sa pagkakasakal ni Aldrin sa kanya. Agad niyang kinuha ng sikyo ang kanyang posas. Ikinabit niya agad ito sa pulsuhan ni Aldrin. Nang makuha ng sikyo ang atensyon ni Aldrin, ay agad nang bumulong si Padre Teban ng dasal sa kanyang hintuturo. Sabay tusok nito sa tagiliran ng binata. Napaiktad sa sakit si Aldrin. Nahawakan nila ito at naituod sa sahig. Halos nasa 7 tao na silang humahawak sa binata para lang mapigilan ito sa pagwawala. "Anne, kumuha ka ng lubid," utos ni Padre Teban kay Anne. Nag-aalanganin man ay sumunod na rin ang dalaga. Bumaba siya sa himpilan ng kumbento upang kumuha ng makapal na lubid na yari sa tela. Batid ni Anne ang nais ng pari sa lubid, kaya naman pinutol niya ito sa 4. Akmang patakbo na sana si Anne pabalik sa ikalawang palapag nang maalala niya ang isang mahalagang gamit sa eksorsismo. Pumasok siya sa opisina ni Padre Perez at hinalughog ang buong silid nito. Habang naghahanap siya doon, ay bumubulong ito sa sarili ng, "Pasensya na po, Padre, sa pakikialam ko sa gamit nyo. Kailangan ko lang po." Nang mahanap niya na ang bagay na yon, ay kumaripas na siya ng takbo paakyat. Hawak-hawak ang krus na yari sa bakal, ay nanalangin siya na maging mabuti ang kalagayan ng kaluluwa ng kanyang kaibigan habang may ibang espiritu na gumagamit sa katawan nito. Pagdating ni Anne sa ikalawang palapag, ay nakita niya ang mga nakabulagtang mga kalalakihan sa bukana ng pintuan ng silid. Nagulantang ito at napatigil ng saglit. Napatigalgal siya nang makita niyang naglalakad si Aldrin palabas ng silid. Purong puti na ang mga mata nito. Pawis na pawis habang nakangangang tululaway. Gulo-gulo rin ang buhok nito. Mas lalong nagulantang itong si Anne nang maglakad si Aldrin ng mabilis patungo sa direksyon niya. Hindi malaman ng dalaga kung anong gagawin o kung ano man ang magiging reaksyon niya dahil na rin sa kanyang pagkabigla. Walang ano-ano ay mabilis na tumakbo palabas ng silid si Clarita. Dinakot niya ang balikat ni Aldrin. Napasigaw ang binata sa sakit na naramdaman sa pagdakot ng madre sa kanyang balikat at napaluhod ito. Dakot iyon na may kasamang orasyon. Napasubsob sa sahig ang binatang wala sa sarili. Sabay sumigaw si Clarita
habang hawak-hawak pa rin sa balikat ang binata. Ann, akin na yung tali! Tulala pa rin si Ann nun at tila papaluha na dahil sa labis na pagkatakot sa binata. Naubos na ang lakas ni Clarita mula sa pagdakot sa balikat ng binata. Nawalan siya ng puwersa, kaya naman nahawi siyang papalayo. Pagtayo ng binata ay agad niyang sinugod ang naluluhang si Ann. Pero hindi pa man nito nahahawakan si Ann, ay bigla nang idinikit ng dalaga ang bakal na krus sa mukha ng binata. Umusok iyon at nagsisigaw ito sa sobrang sakit. Napaluhod itong muli sa sahig, ngunit hindi tinanggal ni Ann ang bakal na krus mula sa mukha ni Aldrin. Ang takot ni Ann ay agad na napalitan ng matinding galit at bigla siyang napasigaw. Adonai, in nomine Spiritus Sanctus, Vade! Umiktad ang katawan ni Aldrin at tila ba may malakas na buga ng hangin ang lumabas mula sa likod niya. Mula sa pagkakaupo niya sa sahig, ay kitang-kita ni Clarita ang ginawa ni Ann at ang nangyari sa binata. Nanlaki ang mga mata niya na parang hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Habang si Aldrin naman ay tuluyan ng nawala ng malay. Si Ann na may binitawan na ang bakal na krus at napasubsob sa sahig dahil sa matinding panghihina. Nung mga sandaling yon, ay nagsilabasan at nagsitayuan na ang mga kalalakihan sa harapan at sa loob ng pinanggalingang silid ni Aldrin. Kasabay nila ay iika-ikang lumabas doon si Padre Teban. Nagtataka man ay agad niyang tinungo ang walang malay na katawan ni Aldrin. Kinuha naman ni Teban ang lubid na hawak-hawak pa rin ni Ann at saka sabay-sabay nilang binuhat papasok sa kwarto. Iginapos nila si Aldrin sa 4 na sulok ng kama at sabay-sabay silang naghabol ng hininga dahil sa pagod habang nakatulala at napapaisip sa mga nangyari. Ilang sandali ay sabay-sabay nilang narinig ang pagtunog ng kampana ng simbahan. Hudyat na tapos na ang misa noong gabing yon. Isang linggo ng palaspas na hinding-hindi nila makakalimutan sa buong buhay nila. Kinabukasan, Lunes Santo ng umaga, kalat na kalat sa buong parokya ang nangyari. Magkausap ang magkaibigang Teban at Perez habang kumakain ng almusal. Pinag-uusapan nilang dalawa ang nangyari. Naramdaman ko yon. Nawalan din ng kuryente sa loob ng simbahan. Naramdaman ko rin yung malakas na aura mula doon sa gusali na yon. Hindi pangkaraniwan ang nangyari, kapatid. Ilang araw na akong napapaisip dyan. Alam mong may kakayahan ako. Oo. Pero hindi ako aplikado sa kakayahan na katulad ninyong magkapatid. Kaya sa inyo ko ibibilin yung 3. Manalangin na lamang tayo para sa matinding gabay at saklolo. Saad ni Padre Perez kay Padre Teban habang hinahalo ang kanyang mainit na kape. Wala na tayong ibang magagawa kundi dalhin sa isang pasilidad si Aldrin. Para kung sakali mang hindi natin siya maigapos, ay hindi naman siya makakasakit ng ibang tao o ng kahit ano at sino. Tugon ni Padre Teban. Napasulyap ng tingin si Padre Perez sa kanya at saka naman nagtanong. Anong pasilidad? Pupunta tayo sa Santa Cristobal. Nag-aalangang sagot ni Teban. Santa Cristobal? Hindi ba't doon kayo nang galing ni Clarita? Di ba sabi niyo noong mga bata pa kayo ayaw niyo nang bumalik doon? Sagot ni Padre Perez. Humarap naman si Padre Teban sa kanya at saka matikas na sumagot. May pamimilian ba tayo? Kaysa naman isangkala natin ang kaligtasan ng mga tao dito at ni Aldrin. Mabuting magkaroon tayo ng isang lugar na gaganapan natin ang proseso
para mapalayas natin ang kung anumang demonyong nasa katawan ng bata. Wala tayong ibang pamimilian, Javan. Wala rin naman akong magagawa. Sa dinami-dami ba naman ng lugar? Bakit kasi doon pa? Nagtatakang tanong naman ni Padre Perez. Sa pagkakaalala ko, ay may isang pasilidad doon para sa mga katulad ng kaso ni Aldrin. Parang simbahan din yon. Ngunit doon ay binibigyang pansin at aruga ang mga taong sumasailalim sa kapangyarihan ng demonyo. May mga makakasama tayo doon na tutulong sa atin. Pero sana lang nandoon pa sila. At sana rin ay nandoon pa ang pasilidad na yon. Yun na ang huling barahan natin. Hindi tayo po pwedeng magsagawa ng eksorsismo rito. Kalmadong tugon naman ni Padre Teban. Hindi na sumagot si Padre Perez. Sabay higop niya ng kape niya. Nag-aalangan man si Teban, ay buo na rin ang kanyang loob na bumalik sa bayang kanyang pinanggalingan kung saan pinatay ang kanyang mga magulang. Ang lugar na tila ba bangungot sa kanilang magkapatid. Ngunit para sa isang batang napalapit sa kanya, ay gagawin niya ito upang makalaya ito sa maitim na kapangyarihan ng kadiliman. Lumaban ka, Aldrin. Lumaban ka. Manalig ka sa nag-iisa nating Diyos. Tutulungan ka niya. Tutulungan ka namin. Manalig ka lang. Ililigtas ka namin. Usal ni Padre Teban sa kanyang isipan.